Let's open our Bible on Psalm 65, verse 5. Kibasa, Praise the Sister Lord. Joy. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. Praise the Lord. Praise the Lord. So, sinasabi po dito, by terrible things in righteousness wilt thou answer us. O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off the sea. Now, pasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maging kasapi, kasama niya sa sanglibutang ito. Kumbaga pa, naging mga anak ng Diyos tayo. Kaya nga sinasabi diyan, sino yung maging mapagtagumpay sa sanglibutang ito? Na magtatagumpay sila. He that is born of God. They that are the born of God. They that are the children of God. Overcometh the world. Overcometh the world. And this is our victory that overcomes the world. Faith is the victory that overcomes the world. So, ibig sabihin yan, dumating sa atin ang gospel of our Lord Jesus Christ na naghatid sa atin ng faith, ng pananampalataya sa Diyos para tayo po ay maging kabahagi niya at maging mga anak niya at maging mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos para kung ano man ang layunin na galing sa langit na gusto niyang liwanagin ang madilim ng sanglibutang ito na pinagdilim ng kanyang kaaway na kanyang binagsak mula sa langit, si Lucifer, kasama ang 1/3 of angels. Hindi basta-basta ito. Kaya nga sinasabi diyan, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness in high places. Ito yung mga bagay-bagay na nagpahamak sa buong mundong ito, na pinagdiliman ng masamang espiritu. At kaya pumunta si Lord Jesus Christ dito, nagpakatawang tao ang Diyos para lang ihatid niya ang liwanag sa buhay ng tao, para lang liwanagan niya ang madilim na sanglibutang ito, para lang mapalaya niya ang mga binihag ng masamang espiritu ng dyablo, para lang ang mga tao ay mabigyan ng pagkakataon na makapaglaban sa kanyang kaluluwa at ipagtanggol ito sa kamay ng destroyer. At walang ibang paraan, si Jesus Christ lamang. That is why, be of good cheer, for I have overcome the world. Praise the Lord. If you believe Jesus, if you have Jesus sa buhay mo through the gospel, by faith and by obedience dyan sa kanyang mga banal na salita, surely you can overcome this world. Unang-una, hindi ka na maging alipin ng dyablo. Ibig sabihin yan, hindi ka na manggagawa ng kasalanan. Ibig sabihin yan, meron ka ng capacity or capability to become righteous dahil si Kristo ang siyang nagbigay sa iyo ng righteousness na yan. Siya rin ang nagsira kahit naman sa kasalanan sa buhay mo. That is why sinabi dyan, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Yan ang gawa ni Kristo sa buhay natin. Kinuha niya ang kasalanan sa buhay natin para hindi na tayo maging alipin kahit pa man ang kanyang kaaway. At kung tayo man ay naging laya na sa kamay ng kaaway sa paggawa ng kasalanan, alipin naman din tayo sa katuwiran. Alipin naman tayo ng Diyos. Kaya napaka-importante na itong ating kaligtasan, the confidence of all the ends of the earth. Kailan mangyari na itong kaligtasan maging confidence of all the earth? Pag ang tao ay naniwala na.
pag ang tao ay lumapit na sa Kanya? Paano ang tao maniwala sa Kanya? Paano ang tao lalapit sa Kanya? Kung hindi ang Ebanghelyo ay makarating sa buhay nila, kung hindi ang banal na salita ng Diyos ay marinig sa kanila, di ba? O sa buhay nila. Katulad sa buhay natin. Kailan dumating sa atin ang kaligtasan? Kailan dumating sa atin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan? Kailan dumating ang buhay na tumalikod tayo sa ating kadiliman sa lahat ng kalikuan? Kailan dumating ang buhay natin na tutong mabuhay na banal? Di ba? Nung dumating ang Ebanghelyo ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Dahil dumating sa atin ang Ebanghelyo sa pamagitan ng paggamit ng Diyos sa mga ipinadala niya. So, ganun din po sa ends of the earth. Magiging confidence lang siya sa all the ends of the earth sa kanyang pagliligtas if the gospel of God can reach them, na makarating po sa kanila. And of them that are far off upon the sea. Kaya ang ministry o ang gawain ng Diyos na ibinigay sa buhay natin, hindi lang tayo manatili sa ating bansa. Kundi ipapadala pa tayo ni Lord Jesus Christ doon sa mga malalayo, overseas kung tawagin. Kaya kinakailangan natin ipaghanda ang ating buhay. Praise the Lord. At alam mo, itong binuksan ni Lord Jesus Christ na daan na makarating sa mga bansa na hindi pa natin narating. Vietnam, isa yan. Myanmar, and India. Ito yung mga, meron na tayong komunikasyon sa taga-Vietnam. Meron na tayong komunikasyon sa taga-Myanmar. Meron na tayong komunikasyon kahit paman sa taga-India. And they are open. They are welcome for us to bring the gospel of God. Ngayon, tininan ko yung mga countries na ito. Ano ang profile ng kanilang countries? Unahin ko yung Vietnam. Ang Vietnam, there are 100 million population. Hindi magkalayo sa atin, sa Pilipinas. Pati ang laki ng kanilang land area, halos magkalapit lang sa Pilipinas. Alam mo ano ang mga tao doon? Mas marami ang walang reliyon sa kanila. Malaki ang percentage ng mga tao doon na walang reliyon. Hindi sila Buddhist, hindi sila Islam, hindi sila Christian. Walang reliyon. Imagine, alam mo ilang percent? 73.7% of 100 million population is no religion. Tama lang yung sinabi sa banal na salita ng Diyos, the harvest is plenty. Plenteous. Praise the Lord. Napakalawak. I was so touched. Sabi ko, grabe naman. Tapos, ang pinakamalaking religion doon is Buddhism. Nasa 14.9% lang ng kanilang total of population. Salamat tayo sa Diyos dahil ang second is Christianity. Nasa 8.5% sa kanilang population. Kaya meron tayong na-meet doon na Christian, siya yung na-communicate ko na mag-welcome sa atin doon at maging interpreter pagkalooban na ni Jesus Christ. Praise the Lord. Second, yung Myanmar. When I was in Canada, nag-scan ako ng mga picture. Na-remember ko yung revelation ni Lord Jesus. Sabi niya, anak ko, paintulutan kita mag-attend dyan. Hindi naman ako speaker doon. Pero nagpahintulot si Jesus na magpunta kami doon. Sabi ni Lord Jesus, meron akong papagawa sa iyo doon. Yung palang mga pastors doon na met ko. That was 2015. Imagine that. That was 8 years ago. Ngayon lang kami nagkaroon ng community. Of course, yung una yung India. Kalawa yung Vietnam. Ika-tatlo itong recent lang na Myanmar. Yung pastor mismo na na-met ko doon, very welcome sila. Praise the Lord. At tiningnan ko yung website sa mga countries na yan. Napakadaling pumasok. Vietnam, you don't need to apply visa. Praise the Lord. Myanmar, you can apply visa by online. Dali lang.
Tinignan ko yung mga requirements. Madali lang. Hindi mahirap katulad sa US, Canada, London, o UK. Ang Myanmar, that is formerly Burma. So ang mga tao doon hanggang ngayon, tinatawag na Burmese. Ang population nila is 57.5 million population. Kalahati lang halos ng Pilipinas. Ang pinakamalaking percentage ng religion doon is Buddhism. 87.9%. Napakalaki ang Buddhism doon. Seconded with Christianity, but very small percentage, 6.2% lang. Malaki pang gawain ng Diyos. Third, Islam, 4.3%. Yan ang profile ng Myanmar. Ang India naman na matagal nang kumakaway sa atin, na papuntahin tayo doon, population nila 1.4 billion. Ito ang pinakamarami talaga. At ang pinakamalaking percentage ng kanilang religion is 79.8 Hinduism. Yan ang pinakamalaki. Second, ang Islam doon. 14.2% ang Islam. Then 2.3% Christian. Katlo. At least, meron tayong mga doon, mapapasukan na magwe-welcome sa atin. Praise the Lord. Oh. Kaya, bakit by terrible things ang gagawin ng Diyos? Hindi basta-basta pasukin mo yan. Kung hindi magpakita ang Diyos ng terrible things, they will not believe our gospel that we are bringing to them. Huwag tayo matakot. It is God will do it, the terrible things. Praise the Lord. Para lang maligtas ang mga tao, saan-saan man tayo ipapadala ng Diyos. Basahin natin Psalms 45 verse 4. The Lord. And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness, and thy right hand shall teach thee terrible things. Yan. Sasakay tayo sa Diyos. We will ride upon God. Praise the Lord. And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness. What is the purpose? That we will ride in His prosperity because of the truth and meekness that must be preached, that must be brought. Saan man tayo papadala ng Diyos. Meekness, isa yan, ang quality na makapasok ang tao sa langit. We have to preach meekness. Truth. Walang ibang truth, walang ibang katotohanan. Ang Diyos lamang at si Kristo Jesus na nagdala dito sa lupa. Kailangan yan malaman ng mga tao. Kailangan yan ma-preach sa mga tao. Paano natin dadalhin ito? Let us ride the prosperity of God. Praise the Lord. Sakay tayo sa Diyos. Si Joseph, paano niya pinadala doon sa Egypt? Sumakay siya sa prosperity ng Diyos. Kaya nahatid ang kaligtasan sa buong Egypt. Praise the Lord. Kaya kung hindi tayo sasakay sa prosperity ng ating Panginoong Diyos, wala tayong magagawa. Si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, paano nahatid ang gospel sa mga hari na yan? By the prosperity of God. Praise the Lord. Dahil sa prosperity ng Diyos. Pero tingnan mo naman yung buhay nila. Naging righteous sila, naging holy sila. Kabila sa mga persecution, kabila sa mga tinatawag nating temptation sa buhay nila. Kaya hindi sila hiniwalayan ng Diyos. Pinadala sila ng Diyos. Mga espiya sila ng Diyos. Mga servants sila ng Diyos. Para maliwanagan ang buong Babylonia, ang hari at ang lahat ng mga tao para makita nila yung terrible things na gagawin ng Diyos. Di ba terrible things yung ginawa ng Diyos na ang tao ipakain sa apoy, hindi na masusunog? Terrible yan. Di ba terrible yung
Ipakain mo yung tao sa leon, hindi man lang dinilaan, kahit gutom na gutom sila. Terrible yan. Pero sino itong mga anak ng Diyos na yan? Ito yung mga mitakot sa Diyos. Ito yung mga anak ng Diyos na obedient sa kanilang Panginoon. Kaya, ganun. Maghanda tayong lahat. Ipapadala ng Diyos ang mga servants niya, ang mga alagad niya, saan-saan mang sulok sa sanglibutang ito. Kaya dito pa lamang sa Pilipinas, pag ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, ipakita mo na ang panindigan mo. Kasi mas hindi basta-basta pag ipadala ka sa ibang bansa, ibang kultura, ibang mga reliyon, ang iyong magiging kasalamuha doon. But nevertheless, God be with you. God will make terrible things sa buhay mo para yung mga tao dyan, magkakaroon sila ng confidence of the Lord sa kanyang pagliligtas. Praise the Lord. So, ganun. Basa pa. Psalms 47, 2 hanggang 3. Praise the Lord. For the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. He shall subdue the people under us and the nations under our feet. Yan, saan man tayong bansa, ipapadala ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay may kakakayahan na sila'y mapapailalim sa atin. Hindi dahil interesado tayo sa kanilang tao at kanilang bansa, kundi ang atin dyan, as servants of God, dapat magpailalim na sila sa naglalang ng lahat. Dapat magpailalim na sila sa magliligtas sa kanila sa sanglibutang ito. Kaya God has the power to cause them to be under our feet. Because we are servants of God, then pag sila ay nagpapailalim sa atin, hindi necessarily personally sa organisasyon natin, nagpapailalim sila sa ating Master, sa ating Savior, sa ating buhay na Diyos na nag-bless at nag-save sa atin. Same thing na mangyayari din sa kanila. Praise the Lord. Ganon. Kahit anong countries ka, ipapadala ng ating Panginoong Diyos. Kaya magpakatibay tayong lahat, mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Sino ipapadala ng Diyos sa iba't ibang bansa? Lahat ng mga pastors may opportunity. Lahat ng mga members may opportunity magamit ka ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo may opportunity. Pero sino ang ipapadala ng Diyos? Mag-ready tayo. Maghanda tayo. Dito pa lang sa Pilipinas, anong pagsubok tukso na mangyayari sa buhay natin? Ipakita mo sa Diyos na hindi ka nakikilos. Ipakita mo sa Diyos na ikaw nagpapalugod sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkat siya yung magbibigay sa atin. Tingnan mo yung 12 tribe of Israel. Sino ang persecuted doon sa mga anak? Di ba si Joseph? Anong cause pinersecute nila si Joseph? Dahil mahal si Joseph ng ama nila higit sa kanila. Dahil binigyan ng kakaibang gift si Joseph kaysa sa kanila. Galit na galit sila kay Joseph. Grabe yung inggit nila kay Joseph. Sobra, halos papatayin na lang siya. Na wala namang ginawa si Joseph sa kanila. Wala mang ano pa mang mga secret na mga isip ni Joseph. Mahal na mahal sila ni Joseph. Praise the Lord. So, pagsubok yun sa buhay niya. Test yun sa buhay niya. But Joseph never retaliated any single word against his brothers until God sent him over Egypt. Daming tukso doon, daming pagsubok doon. Napatunayan na ito si Jose na ito, mitakot sa Diyos. Hindi niya nakalimutan ang mga tinuro ng kanyang ama. To God be the glory until such time. Dumating ang panahon. Natupad itong binasa kanina na anumang bansa ipadala ka ng Diyos, ipapailalim sila sa iyong kapamahalaan. So, Joseph became a prime minister.
Lahat ng Egypt na sa ilalim na ng kanyang kapahamalaan. Not because of sino si Joseph, but because the Spirit of God is upon him. Yan man yung reason na bakit ginawa yun ni King, ni Pharaoh. Dahil ang Spirit ng Diyos nandito sa taong ito. He has the accurate answer of all my dreams. Wala na ako nakikita. Leading na yun ng Diyos. Pagdating ang panahon, lahat ng kanyang kapatid pumunta doon sa Egypt. Anong sabi ni Joseph? It is the will of God, bininta niyo ako. It is the will of God, sinaktan niyo ako. It is the will of God. Huwag kayo mabahala sa sarili ninyo. Huwag kayong masaktan sa sarili ninyo. This is the will of God. Kaya ang buhay natin, we must focus on the center of the will of God. Praise the Lord. Doon tayo mag-focus sa sentro ng will of God. Hindi natin kayang liripin yung kalawakan ng pag-iisip ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayong lahat, magkakaisa tayo. Magkakaisa tayo. Alam mo yung ants, ilagay mo yan, yung itim na ants, ilagay mo yan sa ilalim. Kumuha ka ng pula na ants, ihalo mo doon. Hindi yan mag-aaway. Hindi yan mag-aaway. Pero pag may kamay dyan na kumuha sa grapon, tapos i-shake, ang tingin ng pula, yung itim, kaaway, magpatayan yan. Hindi dahil magkaaway sila ha. Sino ang sanhi? Yung nag-shake. Praise the Lord. O ganun din sa buhay natin, we are not enemies against one another. Pero may masamang espiritu na isi-shake tayo para mag-awayan, magsiraan, lahat-lahat na ng mga, para ma-divide, para hindi na tayo makakilos sa isang direksyon. Yun ang gusto ng Diyos ipaintindi sa atin lahat. Praise the Lord. Para lahat ng mga prophecies ng Diyos, mangyayari yan sa buhay natin. Panahon pa yan ni Pastor. I will send you all nations. I will bless you. I will prosper you. I will use you. Pakita ko sa buong mundong ito that I am the God. I am the owner of everything. O kaya magkaisa tayo sa layunin ng Diyos. Praise the Lord. Kasi magpapakita ang Diyos ng terrible things. Even to many nations. Saan man tayo ipadala ng Diyos. Hindi mo basta-basta mapapaniwala yung mga, tingnan mo, sinong example dito sa Davao, sa Pilipinas na isang loyal sa Buddhism, faithful sa Buddhism, born Buddhism, until he reached the old age, he was Buddhist. Pero nung kumilos yung terrible things of God sa buhay ng tao na yan, si Mr. Yap Iping, siya mismo nagsabi, I'm no longer Buddhist. I am now a Christian. Di ba? Nagsimba siya doon sa Matina with his wife. Kung hindi gumawa ang Diyos ng terrible things sa buhay niya, hindi mo yan basta-basta ma-convert. Praise the Lord. Kaya ang buhay natin, nakasalalay lang sa kamay ng Diyos. Gagawa ang Diyos ng terrible things. And let us ride in His prosperity. Si Joseph, sumakay lang siya sa prosperity na binigay ng Diyos sa kanya para ma-propagate yung gospel. Praise the Lord. O kaya yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. I-focus natin ang ating isip at ang ating puso in the center of the will of God, in the center of the purpose of God, in the center of the gospel of God. Kasi yan ang pinakalas na task na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga servants bago niya gunawin ang mundo. This gospel must be preached unto the whole world as a witness unto all nations. Bibigyan niya ng pagkakataon by the grace of God. Ngayon, pag ipadala ka ng Diyos, huwag kang mag-ano doon. Huwag kang mag-isi-isi doon. Tulad nung pagpunta ko sa Vietnam, tinukso ako ng babae. Punta ako ng
ah, Indonesia, tinokso ako. Siguro sabi ni Jesus, sige nga, subukan ko nga itong anak ko. Padala ko sa ibang bansa kung hindi ba mag-ikot ang direksyon ng taong ito. O kaya tayo, in every temptation sa buhay natin, meron niyang record ang Diyos. Praise the Lord. Kaya dito pa lamang sa Pilipinas, pakita mo na ang iyong fear of God. Kasi may purpose ang Diyos sa buhay mo, ipapadala ka, gagawin kang ilaw ng Diyos. Gagawin kang ilaw ng Diyos saan mang sulok ng mundong ito. Diyan tayo dapat mag-focus sa ipapagawa ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord. Diyan tayo mag-focus. Ano pa palang purpose natin? Naglingkod tayo sa Diyos. Di ba sundin natin yung programa ng master natin? Sundin natin yung kanyang mga prophecies nung una pang panahon? Lahat ng mga nakasulat dyan sa Bible. Isa lang ang master natin. Yung lumalang sa banal na salita ng Diyos. Praise the Lord. So, dito pa lang sa ating buhay sa Pilipinas, anong mangyari? Basa Psalms 145:17. Praise the Lord. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Yan. The Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. So tayo ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, diyan tayo maka-inline, diyan tayo ma-inline, no? Diyan tayo makalinya, diyan tayo susunod sa righteousness ng kanyang mga ways. Lahat ng kanyang mga ways are done in righteousness and holy in all His works. Yung mga gawa din natin, holy rin. Kailan tayo masubukan? Ang gold, kailan masubukan? Na yan ay gold. Hindi yan masubukan pag pinatuluan mo yan ng tubig. Hindi yan masubukan kung pinatuluan mo ng oil. You need some strong chemical. You need some strong component. Kailangan ng asido para malaman mo whether that is pure gold or not. Kasi mag-fade away yan. So ganun din sa buhay natin. Paano tayo ma-inline sa righteousness? Paano tayo ma-inline sa holiness ng ating Panginoong Diyos? Diba, the Lord trieth the righteous. Si Joseph, bago niya pinadala doon sa Egypt, katakot-takot na mga kulata na kanyang natanggap sa mga brethren niya. Katakot-takot na mga plot na patayin siya. Kung maaari lang. But Joseph never retaliated. Pagsubok yun sa buhay niya. Whether magmumove ba siya ng unholiness and unrighteousness. Ni isa dito, hindi kumurot si Joseph. Anong purpose? Bakit gusto nilang patayin si Joseph? Dahil iba daw ang pakitungo ng ama nila kay Joseph. Nainggit sila. Hindi nila alam, binibuild up ng Diyos si Joseph for greater task. And that task is the privilege of the entire clan, of the family. Praise the Lord. Tulad yan, Davao, ginawa lang tayong example. Sa lahat ng churches, ginawa tayo ng Diyos na example. Wala tayong lupa noon, execute faith and obedience, God provided. Wala tayong mga gadgets para sa ministry, execute faith and obedience. Ginawa tayong pattern. Because God is no respecter of person. Dapat lang tayo maging pattern. Dapat lang tayo maging uliran for the purpose of God. Praise the Lord. Para gayahin ang ways of God. Saan man tayo gumaya? Gumaya lang tayo sa ways of God. Itong lahat nangyayari sa atin. Pinakita ito sa panaginip. Pinakita ito sa prophecy. Kailan yan matutupad? If we believe and if we obey. So same with all the branches, same with all the children of God. We have only one God. O ganon din sa mga tribe of Israel. Di ba lahat sila iniligtas? Praise the Lord. But you need to humble. You need to be meek. You need to be humble. Nag-humble ba yung mga nagkulata kay Joseph? Nag-humble sila. When they went to Egypt,
they give obeisance. But Joseph said, this is not my will. This is the will of God. Kaya sa buhay natin, focus tayo sa will ng Diyos. Praise the Lord. Kaya saan man tayo papadala ni Lord Jesus Christ, huwag tayo mabahala. By terrible things, gagawin ang Diyos ng lahat. Basahin pa natin. Isaiah 45:22. Praise the Lord. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Yan, doon tayo tumitik sa Kanya at maliligtas po tayo. Lahat ng sulok ng sanglibutang ito, regardless what nation, regardless what country you may call, kung ano ka mang tinatawag na country. And all the kindreds of the nations shall worship before thee. Yan ang importante. Kailan nag-worship yung king of Egypt, king of Babylon, sa totoong Diyos? Sa pamagitan ng mga servants niya na lumiwanag sa kanilang lugar. Sa pamagitan ng servants niya na pinadala ng Diyos sa iba't ibang bansa. Imagine that. Si King Zedekiah was instructed by God to go to Babylonia. He refused. Anong consequence? Patay. Bakit? Order yan ng King of Kings, Lord of Lords. Praise the Lord. Kaya tayong lahat, pag sinabi ni Lord Jesus Christ, darating ang panahon, ipapadala ko kayo sa iba't ibang bansa. Sumunod tayo. Or else sabihin ng Diyos, hindi pala kayo susunod sa akin. Kung ako ang master ninyo. Where is your submission? Where is your obedience? Where is your faith? Kaya let us follow the direction of our master. Praise the Lord. Kaya i-pray natin ito. Burma, Vietnam, India, God opened the door. Praise the Lord. Kahit Canada, sabi ko nga doon sa kanila, Canada, single pastor is not enough. Canada is so big. Meron na tayong Edmonton, meron na tayong Saskatoon, Calgary. Sa future, Canada maybe have 20 pastors dahil sa napakalawak ng lugar. Nandiyan na ang Toronto. Gagamitin ng Diyos si Sister Bell. Oh. Pag mabuksan niyang Burma, mabuksan niyang Vietnam at saka India, God will send His workers. It is not me will send them. It is God will send. That's why sabi ni Jesus, pray unto the Lord of the harvest, that He may send laborers unto His harvest. Ang Malaysia, 4 na mga pastoras natin doon. Ganun ang mangyayari. Darating ang panahon sa Burma, sa Canada, kahit pamansano. At huwag tayong tumingin ng tao na mayroong sikat. No. Tukso lang yan ng demonyo para kutawin yung utak natin. We are not self-centered here. We are centered in the will of God. We are centered in the gospel of God. Let us work together. Let us believe together. Let us go together. Praise the Lord. Oh, kaya si Taning galit na galit. Yug-yugin niya tayo para magkaroon talaga ng division, magkaroon talaga pag-away-away, which is not supposed, not. Hindi yan dapat mangyayari. We must go together in one direction. And the direction we will follow not anyone from among us, but from Him who called us, from Him who died for us, from Him who intend to save all nations. Doon tayo sa Kanya magsunod. Ang question is, sinong ipadala ng Diyos? Naghahanap siya ng quality ni Joseph. Naghahanap siya ng quality ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. Praise the Lord. Yan ang diyan tayo mag-focus. Lord, shall I be like Joseph? Shall I be like Shadrach? Shall I be like
Meshach and Abednego, so that I am worthy to be sent over foreign land to bring your light, to bring your gospel, because in terrible things you will perform before them. Ganon tayo. Praise the Lord. Let us unite para tayong makina. Alam mo, pag magbili ka ng sasakyan doon sa Canada, ang murang-mura. But you must be very careful to choose. Pandarin mo, painitin mo muna. Kasi minsan bumili si Jeppony ng sasakyan doon. Hindi niya pinainit ang makina. Binayaran niya kaagad. Pag init ng makina, sira pala ang transmission. Ganon din kay Brad Pubs. Bumili siya ng sasakyan. Hindi niya pinainit ang makina ng husto. Binayaran niya. May problema pala ang transmission. So tayo, para tayong engine. Kailangan kapit na kapit yung unity natin. In the name of our Master. Praise the Lord. Pagsubukin tayo ni Satanas na luag-luagin niya, magkawatak-watak tayo, huwag nating pahintulutan. Huwag talaga. Nag-instruct na si Jesus sa atin sa kanyang gospel. I doesn't want na mag-division kayo. Huwag mong pahintulutan, huwag mong sakyan si Satanas. Huwag. Sakay tayo sa Diyos. How beautiful are the feet of those bring glad tidings of peace. Sino ipapadala ng Diyos? Be like Joseph. Be like Shadrach. Be like Abednego. Be like Mordecai. Itong mga taong ito, godly and holy. Kahit anong pagsubok sa buhay nila, they never moved, nor their feet were taken from the righteousness and from the holiness na tinuro ng Diyos sa buhay nila. Ganon. Nakataya yung kaluluwa natin dito. Nakataya yung ating commitment nito sa Diyos bago tayo ipapadala ng Diyos. Kailangan mo talaga yan. Ganon ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya, time will come, hanggang saan yung buhay natin, may susunod pa ng mga henerasyon. Ipatuloy ang purpose ng Diyos. Basahin natin. Psalms 22:27. Praise the Lord. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before thee. Yan, all the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all kindreds of the nations shall worship before thee. Kailan mangyayari ito? Kung walang ipapadala ang Diyos, kailan mangyayari ito? Kung hindi tayo ipaprosper ng ating Panginoong Diyos. Sino ang mga ginamit ng Diyos sa iba't ibang bansa? God did prosper them. They ride the prosperity of God. They were not lawyers. They were not businessmen. They were just mean people, but they ride the prosperity of God. Let us ride with the prosperity of God, and God will send us all over the world. Praise the Lord. Hindi lahat mga Indians pupunta sa Canada na kayang magpunta. Yun lang mga mayayaman. Hindi lahat Pilipino magpunta sa Canada. Yun lang mayayaman. Tapos nag-a-aspire tayo ng all over the world. Kung hindi tayo ipaprosper ng Diyos, makarating kaya tayo? Di ba? Kaya yung isip natin, yung utak natin, isintro natin dito sa Diyos para hindi tayo magkaroon ng judgment na mali ba? Kaya nga pinatay ni Cain si Abel dahil na-respect siya ng Diyos. O di ba? So, hindi lahat ng tao na pag sinisira, yun na ang sirain na lang din natin. Huwag, dito tayo magbase sa banal na salita ng Diyos. At huwag tayo magsiraan. Let us encourage one another. Let us help one another. Praise the Lord. How can you help if you are helpless?
nagsisimula pa lang tayo para makatulong tayo sa iba. Galit na galit si Taning, no? Kikilos ka agad siya. Kaka-propose ko lang magkrusada, yung magkukrusada after sa conference. Mag-aspire pa lang ako mag-ask lahat ng pastors, bigyan na ng authority mag-crusade. At sino yung bigyan niya ng magkasal? Galit na galit si Taning. O kaya sa buhay natin, let us be strong in the Lord. Kasi marami pang ipapagawa ang Diyos sa atin. Praise the Lord. Marami pang bansa mararating ng mga workers ng ating Panginoong Diyos. So let us follow the pattern of God. Sundin natin yung pattern ng Diyos. Kasi hindi yan magsusurrender yung mga iba't ibang mga paniniwala dyan. Kung hindi sa terrible act of God na gagawin niya pag ipadala ka na ng Diyos. Hindi ito basta-basta. Kaya to God be the glory. Sinabi dyan, my righteousness, basahin yan, Isaiah 51 verse 5. Anong gagawin ng Diyos? Sige po. Praise the Lord. My righteousness is near. My salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people. The isles shall wait upon me, and on mine arm shall they trust. Yan. My righteousness is near. My salvation is gone forth. Anong gone forth? Umalis na. On the way na sa mga ibang bansa. Gone forth. Ilalapit na ng Diyos sa mga tao na malalayo. Pag sinabing gone forth, went out. Launched out into the deep. My righteousness is near. My salvation is gone forth. Nag-dispatch na ang Diyos sa kanyang kaligtasan sa mga servants niya. Mine arms shall judge the people. The isles shall wait upon me. And on mine arm shall they trust. Bakit sila maghihintay sa Panginoon? Because by the gospel that there is second coming of Jesus. Bakit sila mag-trust sa Panginoon? Because by the gospel of God, they learn that they have to trust the living God. So unless the salvation of God gone forth, dispatch the salvation of God, hindi yan malapit, malayo pa rin. Pero pag i-dispatch na ng Diyos sa Babylonia, sa Egypt, di ba nakarating kaligtasan sa Egypt, nakarating ang kaligtasan ng Diyos sa Babylonia. At that is original blueprint ng Diyos, all nations. Ilapit niya ang kanyang pagliligtas. Kaya let us be strong in the Lord. Praise the Lord. Let us have one direction. Let us have one mind. Let us be mindful of God's business. Kung ano yung business na binigay ng Diyos sa atin, let us be mindful. Let us be holy. Let us be righteous. Let us be faithful of all tests, of all temptations, so that God might send us where He wants us to send. Praise the Lord. Be ready. Maghanda tayong lahat. Last verse, Zephaniah 2:11. Praise the Lord. The Lord will be terrible unto them, for He will famish all the gods of the earth, and men shall worship Him, everyone from his place, even all the isles of the heathen. Praise the Lord. Anong gagawin ng Diyos? The Lord will be terrible unto them, for He will famish all the gods of the earth. What is Buddhist? They have gods. What is Hinduism? They have gods. Name all the gods of the world. God will cause them to famish. And men shall worship God, the true God, and every one from his place. Kung saan man sila naroroon na lugar, ang Diyos na ang sasambahin nila. Even all the isles of the heathen, kahit yung mga maliliit na isla yan na mga walang Diyos, sasamba na sa Diyos. How? God will send forth His salvation. God will send His servants. Ganun ang purpose ng Diyos. Praise the Lord. His will be done.
Not our will be done. And beside that, kaya natuto akong mag-ride lang ako sa Diyos. Hoy, tugag-tugag krusada, wag gani kay kaugalingong sakyanan. Ganun ba, Lord? I will ask to you. Yan. Binigay ni Lord Jesus Christ. Mabibisi yan. Baka kukulangin pa yung sasakyan na yan. Kaya may nag-ano sa akin dito. Pastor Chit, may dream ako. Ang ganda ng malaking bus, binigay daw ni Jesus Christ. Hindi lang yan. Lahat, pina-follow ko lang yung ni Jesus, direksyon niya. Follow lang. Gusto ng ating Panginoon Diyos, lahat ng mga branches, kung paano ko pinukpok ng Diyos, pukpukin din lahat ng Diyos. May kakayahan. Kaya nga yung mensahe ng John 15, God is able. Praise the Lord. God is able. Baka darating pa ang panahon ng mga churches, ng mga branches natin, mas malaki pa dito sa atin. It depends upon the crowd. Depende yan. Kasi nasa last days na tayo, tatawagin na ng Diyos yung mga isi-save niya. Kailangan na tayo magkaroon ng full blast na gawain ng ating Panginoong Diyos. Nakalimutan yung revelation ni Jesus, papatikman ko kayo ng mga kasaganahan, mga anak ko sa maikling panahon. Maikli lang yung buhay natin Praise the Lord. Lahat, sino ang patitikman niya? Yung naniwala sa Kanya. Yung susunod sa Kanya. Para tayo mag-abound sa gawain ng Diyos. Para mag-abound tayo sa gawain ng Diyos. Mag-abound tayo. The law of salvation is going upward. Basahin natin yung mga lingkod ng Diyos. They are going upward. Yung mga crowd sa New Testament, yung mga crowd nila na pinipreach thousands and thousands. Lalot na ngayon. Lalong dami na ng populasyon ngayon. Let us ride the power of God. Let us ride. Sakay lang tayo sa Diyos. Praise the Lord. The Lord Most High is terrible. He is great King over all the earth. He shall subdue the people under us and the nations under our feet. Tapos yung last verse, the Lord will be terrible unto them, for He will famish all the gods of the earth, and men shall worship the true God, Him. Everyone from his place, saan man sila na nation, sasamba sila sa Kanya. Even all the isles, kahit yung maliliit na mga isla na walang Diyos, magkakaroon ng Diyos. Magkakaroon ng totoong Diyos. Because terrible things, He will make it through His servants. Paano nagkaroon ng terrible things nangyari sa Egypt? Through His servant. Paano nagkaroon ng terrible things doon sa panahon ni King Darius? Through Daniel's servant. Paano nagkaroon ng terrible things na nangyari sa panahon ni King Nebuchadnezzar? Through his servants, Shadrach, Meshach, and Abednego. The same. The same pattern, God will do it. Lalot na ngayon. Ipapapulblas tayo ni Jesus Christ. Hindi nyo ba napansin? Buhos na ni Jesus yung mga authorities. Bigay ko lahat sa inyo mga authorities. Kasi pulblas na tayo ngayon. At ihingin ko sa mid-year conference, Lord Jesus, will you let all pastors can have crusades? And Lord, who are those servants of yours can handle to solemnize marriage? Buhos na. Marami na masyado tayong gawain. Praise the Lord. Grabe na ang gawain ng Diyos na binibigay ng Diyos sa atin. Pag hindi nangyayari yan sa buhay natin, ibig sabihin yan, negative tayo sa Diyos.
Yung mga revelations niya sa Tugigaraw noon, yung mga revelation niya sa panahon ni Pastor Samuel Gabriel, pag hindi yan nangyayari, negative tayo. Sabi ng Diyos, hindi pala kayo naniwala sa akin. Hindi pala kayo nagkakaisa. Hindi pala kayo namuhay na banal. Sa panahon na sinubo ko kayo, sa panahon na tinempt ko kayo. Wala kayong holiness and righteousness. How can I save that nation? How can I save that island if your character does not fit my holiness and my righteousness? Kaya, as God is seeking to be His servants to be sent, let us be qualified. Maging qualified tayo. And you cannot prevent God where God send you. Praise the Lord. You cannot prevent God when God will lift you up for His purpose and for His glory. Walang makaka-prevent niyan. Wala na tayong ibang sabihin, hallelujah, thank you Jesus, you are so faithful. You are mindful of your covenant. But the question is, are we mindful of all His covenants? Do we follow after Him? Do we believe? And are we fitted for this covenant of God? Must be. Should be. Kaya, yan ang gagawin ng Diyos. Sa bubuksan niya sa Burma, sa bubuksan niya sa Vietnam, sa bubuksan niya sa India. As God opened the door. At mag-chain reaction yan. Magko-connect na yan sa mga area na yan. Sa paggamit niya sa mga servants niya. God is looking more servants. God is looking more servants who are pleasing God, not pleasing men. God is looking His servants, panahon ng tukso na wala nakakita, wala nakakaalam, pero napapakita nila sa Diyos ang kanilang pagtatapat. God doesn't want any witnesses from among us because He Himself is the witness of us. Kaya doon tayo magpakitang Diyos. Doon tayo magpakita sa Diyos. Because when God will do His covenant, this only could be done to those who really worth or worthy. Kaya magpaka-worthy tayo. Let us encourage one another. Let us help one another. How? By giving an example. Praise the Lord, na maging ihimplo tayo kahit saan man tayo paparoon. And God is so merciful and gracious to those who follow Him with all the patience, with all the so-called righteousness. Kaya tayong lahat, let us please the Lord. Let us believe His promises. Hindi tayo magkakaproblema. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, yun sa Tugigaraw pa ito, papadala ko kayo sa iba't ibang bansa. Huwag kayong mamoblema sa pamasahe ninyo. Meaning to say, God will prosper us. Yung mga pamasahe na yan na nagmamahalan, hindi na yan problema. Para bang si Joseph, nagutom yung clan of Israel, sinulbad yan ng Diyos. Doon sa Egypt, ginawa siyang prime minister. Hindi kayo magkaproblema sa kainin ninyo. Hindi kayo magproblema sa pagparami ko sa inyo. I have prepared Goshen. I have prepared someone na gagamitin ko. Lahat magamit ng Diyos. Praise the Lord. So lahat tayo. Tapos, sino mang gamitin ng Diyos, wag mo angkinin ang glory. Wag mo angkinin ang merit. Wag. Never. Or God will suspend you being His servant. Di ka nagagamitin ng Diyos. Kick out ka sa harapan ng Diyos. Kaya tayong lahat, let us always focus on Him. Walang problema. By terrible things, He will send us. Saan man tayo papadala ng Diyos. But we should follow
the characters of the holy and righteous people of God in the Holy Scripture. He is the same yesterday, today, and forever. As ang engine, ay nakabili ngayon si Pastor Brad Pubs ng magandang sasakyan. Pinainit ng husto. Pag yung engine na tahimik, tapos pag init niya, tahimik pa rin. Tapos pag revolution mo, ang tunog ganito, ganon. Bilhin mo yan. The best yan. Pero pag engine na, tapos pag revolution mo, huwag mong bilhin yan. Yun ang gusto ng Diyos sa atin dito. Lahat tayo compact tayo lahat. Walang luag. Saan tayo mag-compact? Sa tao? Hindi. Sa direksyon ng Diyos. Praise the Lord. Sa direksyon ng Diyos. Siya. Sinong unang gi-bless ng Diyos? Di ba si Joseph? Di ba pinarating niya sa kanyang mga tribo? Kaya huwag tayong mag-judgment. Inuna lang tayo dito. Ito kaya ang main church. Sino palang unahin? Ang parents, bago ang mga anak. Sino ang magbibless? Hindi tao. Doon tayo tumitik sa Diyos. Hindi natin kaya ito. Only God who is able to perform that. Kahit yung success natin dito, hindi ko yun magawa. By myself, who am I? I'm nothing. But if God is able to made us as this, and we are still growing, God can make it to all congregation and churches. After all, honor and glory will be given to one alone, to God. Kaya cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in God. Doon lang tayo. Tingnan mo yung mga tao noon. Masyadong i-personalize nila kay Moses ang mga covenant ng Diyos. They always blame Moses. They always blame Moses. Lahat si Moses ang biniblame nila. Bakit si Moses ang maghatid sa kanila doon sa Land of Promise? Bakit si Moses ang mag-decide? Sinong dalhin doon sa Land of Promise? Even Moses was not able. Because it was not Moses. It was not even Pastor Samuel Gabriel, nor me, nor Pastor Tam, nor any. But it is God who will send us. It is God who will bless us. It is God who will perform terrible things to us. Kaya, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, doon tayo sa Kanya. Kaisa tayo. Let us recall all His promises. And let us be counted worthy of all these things. Saan tayo titingnan na worthy? Sino dito, di ba nag-post ang mga anak ng Diyos na nakapasa sila? Dami nakapasa. Si MJ nakapasa sa kanyang board exam. Mga anak sa taga San Roque, halos lahat nakapasa. Lahat nakapasa. Sino pa yung mga nag-board exam na bago lang? Halos nakapasa lahat. Sino magsisertify sa kanila na pasado sila ang exam, ang test? Sino ang magja-judge sa atin na worthy tayo i-bless, worthy tayo gamitin, worthy tayo ipadala, worthy tayo gagawing channel ng Diyos by His terrible acts sa test? Anong mga test bibigay sa atin? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Susubukin tayo lahat ng Diyos dyan. Pag nakapasa ka, mark it. God will do His covenant. Hindi yan if-fail ng Diyos. Hindi yan if-fail ng Diyos. Kaya let us ride with the prosperity of God para matupad yung covenant niya sa panahon pa ni Pastor Samuel Alcapre. Praise the Lord. Kaya gusto kong magsalita itong mga panahon pa ni Pastor, ano yung mga prophecies.
Ano yung mga revelations? Para doon tayo mag-ano. Tapos, number 1, yung obedience natin sa Kanya. Holiness and righteousness all the days of our lives. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya, ngayong mid-year conference, let us put Jesus in the midst of us. Let us, Jesus, speak about His plan, about His promises, about His covenant, about His commandments, that we must be righteous, we must be holy all the days of our lives. Pahayaan na natin ang promise ng Diyos mapulpil sa buhay natin. After all, there is only one will be magnified, will be glorified, which is our Lord Jesus Christ. Faithful siya sa mga faithful. Loyal siya sa mga loyal. Righteous siya sa mga righteous. Holy siya sa mga holy. Kaya tayong lahat, magkaisa tayo. Under the banner of Jesus Christ. Under the banner of the Savior of the world. Kaya, to God be the glory. As God is opening more nations, let us prepare ourselves for you to be sent. Praise the Lord. Maghanda tayo para ka ipadala. Maghanda tayo para gawin natin ang gawain ng Diyos. Kaya, Canada need more workers. All nations need more workers. Let us prepare ourselves. Let us be ready para sa ganon. Yung master natin sa langit can entrust us these temporal things para sa pagliligtas ng eternal things sa mga tao. And to God be the glory. Let's prepare ourselves. Maghanda tayong lahat. Hindi pa ito ang ibibigay ng Diyos sa lahat ng ating mga churches. Kahit dito, there are more things because the work of the Lord is not small. It is great. It is mighty. We cannot close our eyes, neither close our ears from hearing all those description of our God. So kung ano yung description ng ating Panginoon Diyos, mas the same description sa buhay natin. Of course, dumaan tayo sa zero. Of course, dumaan tayo sa pinakahirap, sa lahat ng mahirap. Kaya kung magkwento ako dyan sa bundok sa Madsayap, panahon pa ni Pastor, yung mga crusaders, baktas-baktasin lang yan. O, ngayon, dinala ako ni Jesus dito sa Davao. Alangan, hindi ko yan bisitahin yung mga binisita ni Pastor. Alangan, hindi ko i-follow up yan. Lalo silang rumami, hindi dahil sa akin, dahil sa Diyos. Pero ginawa tayong instrumento. Pag magkwento na ako sa mga natives doon, Pastor, nitibo mi dinhi, yun mi kabaktas, anak kalayo, sa imong ipang baktas. We started with a very humble and mean from zero. But God has promises to be done. Praise the Lord. Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego went to other countries abroad. Babylonia and Egypt. They started from very humble status. They are servants. Trabahanti lang sila sa bahay ng kanilang mga amo. But look at them, how God bless and use them. The same with us. Praise the Lord. O yun ang ating laging, kasi we are going na. Papunta na tayo sa fulfillment ng mga pangako ng Diyos. So let us unite. Let us recall. Let us remind. Let us refresh what God had promised. Ano ba talagang calling ni Jesus sa buhay ni Pastor? Gamitin siya sa buong mundo. Praise the Lord. Oh. So, tayo yung mga anak. Kailan rumami ang promise ng Diyos kay Abraham? Sa panahon ni Abraham? Hindi. Kay Joseph na. Dumaan muna siya ng anak na si Isaac. Dumaan muna siya ng apo si Jacob. At matandang-matanda na si Jacob. Napadala si Joseph. At hindi sa panahon ni Joseph rumami sila. Panahon na ni Moses. Ganun.
Ganon ang sistema ng Diyos. Kaya, in line tayo sa fulfillment ng pangako ng Diyos sa Bible. Praise the Lord. Lahat tayo, let us always remember what God hath promised and what God hath purpose. And let us be counted worthy of it, so that God will send us and God will use us and God will make us blessings. We cannot hindi tayo maging blessing unless God will bless us. Hindi tayo maging effective unless God will use us. Lahat sa Kanya ang lahat. Kaya huwag nating kalimutan. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth and of them that are afar off upon the sea. Kaya projected na ito ng Diyos noong una pang panahon. He will answer us with terrible things in righteousness. In righteousness. God cannot answer us without His righteousness na makita sa bawat isa sa atin. Kaya to God be the glory. Let us pray for the trip. No? I-pray natin ang mga biyahe ng mga servants of God papuntang Tugigaraw. This is not a joke. So yung mga hindi naka-early ng booking, ang van ang gagamitin by the grace of God. Let's pray. Kasi kahit may ticket na si Pastor RJ, he volunteered. Hindi na lang niya isakay, siya na lang ang mag-drive. I-pray natin ito. Makarating lahat by plane, by sea, and by land. Isahin tayo lahat ng Diyos doon. In the name of Jesus Christ, not in the name of anyone. Let us move forward in the name of our Lord Jesus Christ. Let us join our Lord Jesus Christ. Let us ride in His prosperity. Let us ride in His wings. And wherever God may bring us, let us go in the name of our Lord Jesus Christ. Walang mahirap sa Kanya. Mapupulfill lahat ng Kanyang mga pangako to those who are faithful unto Him. Let us unite. Let us be strong in the Lord. Kailangan i-fix natin yung engine. Kailangan maghigpit tayo sa pagkakaisa sa Kanyang layunin para makarating tayo sa ating paroroonan kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Yung makina, pag hindi yan condition, hindi yan makarating na malayo. Malapit lang yan. Kaya, with God's grace, with God's guidance, let us ride in His might and in His power. This is the power of God, not the power of anyone among us. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah!